Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Regardless saan kayo na partido. So, ibig sabihin yan, fair po ang treatment namin sa lahat ng bagay. Attorney, pag-usapan natin yung pagkaka-aresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Babalikan natin, Attorney, para sa mga nakikinig ngayon. Laman ng mga balita sa international community, ang tuluyang pagkaka-aresto ni dating Presidente Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Maraming malalaking international news organization ang nagdala ng naturang balita tulad ng Europe-based at US-based media organization. Muli ring binalikan ng mga ito ang mga pangyayari sa Pilipinas habang namabahala ang dating Presidente tulad ng malawakang drug war, umano'y mga kaso ng extrajudicial killings na resulta na naturang kampanya hindi pa nare-resolve ang murder case at iba pa. Maliban dito, naungkat din ang ilang naunang pahayag ng ating Pangulo tulad ng paghahamon na sa International Criminal Court sa ibang mga sa ilang pagkakataon. Sa the Netherlands, laman din ng mga balita ang mga news organization doon ang ginawang pagtitipon ng mga Pilipino sa harapan ng ICC compound ilang oras bago dumating doon ang eroplano sinasakyan ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Binalikan din ng mga ito ang naging relasyon ng Pilipinas at ibang mga bansa noong panahon ni Presidente or dating Presidente Rodrigo Duterte hanggang sa makilala siya sa international community. Si dating Presidente Rodrigo Duterte ang kauna-unahang Pangulo mula sa Asia na nasa ilalim ng paglitis ng International Criminal Court. Attorney, ito magiging sentro ng ating pag-uusap ngayong hapon dito sa ating Juralex Sidlex The Special Edition. Attorney, okay, saan tayo magsisimula, Attorney? Ano bang mga tanong na pinadala sa iyo? Ito, Attorney. Yung mga tanong, siguro hindi nagkakaiba yung mga tanong ko at tanong ng mga nakikinig ngayon, Attorney. Attorney Nilcia, bakit ang ICC ay hinahabol si former President Rodrigo Duterte? Okay, Bombo Vince, no? Ang nangyari kasi, nagkaroon siya ng programa wherein ang kanyang programa ay umabot sa allegation na to, no? Okay. Doon sa may mga accusation na yung mga dati niyang hitman o dati niyang mga kasamahan ay nagsalita. Okay. Na sila daw ay nasa likod ng isang organisasyon na tinayo mismo no less than former President Rodrigo Roa Duterte. Ito na Attorney, si Las Cañas at si nakalimutan, At Matumato. Yung dalawa na yan. Oo. Sila ito yung naging testigo na sila yung nasa likod ng mga nangyaring kaluwat kaanan na patayan. Okay. Isa sila. Isa sila. So, at itong nangyaring patayan, although marami na itong beses na nakikita yung mga bangkay, may mga reporting na merong cardiac arrest o namatay sa sakit sa puso, Pero may tama ng bala daw sa ulo. Yes. Pero may mga tama sa ulo. So mismo yung police officers ay yung documents ay walang police blatter daw, Attorney. Walang police blatter o may police blatter man, Iba yung nakasulat. Tapos doon naman sa medical report, wala rin. So, makita mo yung justice system, paano ka magpa-file ng case, wala kang makuhang proof of evidence like yung medical certificate, police blatter, nandun yung body, may patay. Pero yung paano yun, mo yun, kasi pag-file mo ng case sa court, kailangan mo marami kang dokumento. At sino ang testigong tatayo Sa panahon na yun? Sa panahon, So dahil dito, nangyari, naging malawakan na ito, lalo na ng daw nang ma-elect siya, sabi ng influencer, gumagamit sila ng daw. So it's a very popular word now, daw. Nung time sa presidency Rodrigo Roa Duterte, ay mas pinalawak pa niya yung kanyang war on drugs na campaign. So, ang nangyari, mas dumami ang naging biktima daw sa nasabing war on drugs. So, dahil dito, wala na nakukuhang hustisya, patayan daw dito, patayan doon, at ang paniwala ng iba, ng karamihan, ay ito si President Duterte, kasi maraming beses siya nagsalita sa media, in fairness to all, nga, siyang nasa likod daw. So, with that kind of kanyang admission, ay
na-file itong case na mismo sa ICC kasi wala yung hindi nagpa-file yung local natin dito sa Pilipinas. Walang matigas na puso na gusto mag-file doon sa ICC? Yes. Oo. So, yun ang dahilan bakit pumasok na yung ngayon. Dahil meron nang na-file na case dyan sa ICC, ay nagkakaroon sila muna ng letter sa ating government to conduct an investigation. Then, until such time na walang ginagawa, so nag-decide yung ICC, Bombo Vince. Because walang nangyayari doon sa mga nangyaring patayan na investigation, the ICC, Bombo Vince, nag-decide na silang mag-investigate. Pero ang ginawa kagad ng ating pong government during the time of President Roa Duterte ay nagkandak kagad siya ng nagpasulat sila na they will now conduct an investigation. Okay. Oo, nagpadala sila ng sulat. Because of that, na-suspend yung investigation ng ICC. Yes. Ang nangyari bumbubis kasi ang ICC kasi pag meron yung justice system ay umiikot doon sa inyong bansa ay hindi sila pumapasok. In a way, may justice system naman sa lugar ninyo. Ba't kami makikialam? So, dahil ang government natin during the time of Rodrigo Roa Duterte, that was 2019, kung nagbabasa natin sa newspaper, sinabi niya na magkakandak sila ng investigation. Nagsulat sila mismo sa ICC. So, the ICC, na sila, hindi sila nagpatuloy. Pero napansin nila, walang ginawa aside doon sa sulat na magkakandak. So, doon, bumalik ulit sila na ng-investigation. Dahil walang ginawang government. So, ibig sabihin, pag walang ginawang government, paano yung mga biktima Correct. sa malawakan na patayan nangyayari na? Okay. So, well, anyway, Attorney Elcia, pwede bang gamitin ni former President Duterte na defense ang Pilipinas? Na defense ang Pilipinas sa isang sovereign country. Ibig sabihin, malaya na bansa at hindi under or sakop ng sinuman. Ang pag-aaresto ng mga dayuhan sa kanya ay isang malaking paglabag ito sa ating saligang batas at isang malaking insult sa ating mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Attorney Neil? Okay, Bobo Vince. Ang sovereign rights, Bobo Vince, no? Okay. Itong kung mapapansin natin, lalo ng kaming mga lawyers, yung mga political science students, yung ating, ang sabi natin, pag yung government idinidemanda, sabi ng government, meron kaming immune from suit. Kasi kami, itong, we are the, kasi kami yung gobyerno. You cannot file a case against the government. Yung sinasabi yan, ibang beses na, no? Now, ibig sabihin, maulit-ulit natin sa constitution, dyan sa college hanggang sa political science, sa college of law, ang pwede mag-invoke niyan paulit-ulit ay ang government. The Philippines itself. So, the government of the Philippines. So, hindi si Roa Duterte ang mag-i-invoke. Kasi individual lang siya. So, ang idinimanda dito ay hindi yung Philippine government. Hindi ang ating gobyerno. Ang idinimanda dito si former President Rodrigo Roa Duterte. So, hindi siya pwede mag-invoke ng tatawag na sovereign rights. Kasi hindi siya yung gobyerno. Isa lang sa individual na tao. Tayo ang ating gobyerno ang pwede mag-invoke yan. Kaya nga doon sa pag dinimanda natin yung AFP, dinimanda natin yung mga damages, ang sinasabi palagi, you cannot file a case against the state. That's consent. Palagi ulit-ulit without its consent. So, ibig sabihin, pag hindi nagpay-copy ng tulutan ng ating gobyerno, hindi ka pwede mag-file ng case laban sa ating gobyerno. Maliwanag yan. So, si former President Rodrigo Roa Duterte, with all due respect po sa ating mga kababayan, ay hindi po siya ang gobyerno. Kaya hindi po pwede niya pong ma-invoke ang tatawag na yung sovereignty na hindi siya pwedeng idemanda. Siya ay isang individual tulad mo, tulad ko, tulad ni sino man. Na dinimanda lang at siya ay pwedeng, ang pagkakaiba nga lang, ang allegation sa kanya, with all due respect, kung totoo ito o hindi, ay sinasabi na it involved malawakan ng serious crime. Pero wala nang attorney immunity, parang ganon. Negative na. Bombo Vince, ang President of the Republic of the Philippines, the Vice President, the member of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman, ito sila, Bombo Vince, ay bago mo sila idemanda, tanggalin mo muna sila
Sa pwesto? Sa pwesto. Okay. Oo. Pag hindi na sila, okay, tatanggalin mo sila pagiging presidente, pagiging vice president, pagiging member of the Supreme Court, pagiging ombudsman. Pag natanggal mo na sila, doon, Pwede ka mag-file. pwede mo na silang idemanda. Idemanda. Yes. So Okay. dito, hindi na sa presidente. Ah, Ayun. okay. Oo. So, wala nang immunity niya. Nawala na. Mm. Oo. Okay. Anyways, Attorney Licia, tama ba ang mga pulis natin sa Pilipinas na makipag-cooperate sa mga dayuhan na Interpol sa pag-aresto? Wala man lang ipinakita na warrant of arrest. May mga allegation na gano'n, Attorney. Okay, Bombo Vince, no? Ganito 'yan, no? Meron kasi tayong ang pulis kasi sumusunod sa batas. Oo. Ito mahirap sa kanila, Bombo Vince. Oo. Kasi minsan naiipit sila sa mga situation. Ang pulis ay may sinumpaan, sila ay sa susunod sa batas, poprotektahan nila ang ating constitution. Oo. Maliwanag 'yan. Wala silang kahit sinong papaboran, kundi ang ating pong saligang batas. Napakaliwanag yan. Ano ba ang saligang batas? Ito yung ating 1987 Constitution. Pero ang ating saligang batas, maliwanag doon sa Article 2 yata, Section 2, na Philippines, we adopt the international law as part of the law of the land. The general principle, we adopt the general principle of international law as part of the law of the land pag walang conflict sa ating pong saligang batas. So, maliwanag yan, no? So, pag walang conflict, ay obligado mag-abide po ang ating pong mga kapulisan sa international law. Kami mga lawyers, obligado rin kami mag-abide po sa international law. Pwede maging ground for disbarment kahit ayan po ay nangyari sa ibang bansa. Okay. Pwede i-file dito sa Pilipinas upang tanggalin ang isang abogado sa kanyang license. Ito pong sasabi natin na international court, ay tayo po ay isang dating member. At sila ay pinakiusapan ng international police na mayroon isang criminal dyan sa lugar ninyo na may pinding kaso dito sa amin na kailangan naming hulihin. Okay. Ang tanong yan is, kung member pa tayo doon sa ICC o hindi, ay hindi nagmamatter yan. Kasi hindi naman yan judicial na ang police ay magdedetermine kung ito ba ay may para bang fiscal, prosecutor nga may probable cause o hindi, wala sila. As long as meron silang under sa international police, may na-receive sila ng cooperation with coordination na we need your help. So sa paniwala nila, kasi kanya-kanya yung version, no? Makikita mo yung mga lawyers. Pag nandoon ka sa kabilang lawyer ng grupo ng inaresto, sabi nila illegal. Pag doon ka naman sa lugar ng mga pabor sa aresto, legal. So kung ikaw ngayon ang pulis, saan ka? So pag sinabi mong ay illegal yung arrest na yan, sabihin sa'yo, bakit yan naging judgmental? So ang pwede mong trabaho, as long as ikaw ay meron kang warrant of arrest na natanggap, then go, arestuhin mo. Yun ang ginawa na, which is tama yan. Bakit? Kung doubt ka, di banda mo yung police. For yung administrative o criminal. Attorney, may sinasabi doon ni CIDG, Chief Torre, na kahit wala daw arrest warrant, sabihan lang daw na arestado ka, may warrant of arrest ka, kahit nandun sa police station itong warrant of arrest, okay lang daw yun, valid daw. Okay, ganito yan. Yes, Bombo Vince, nakita ko yun sa TV, no? Honest to goodness, Bombo Vince, general rule, Bombo Vince, ang pag-aresto ng isang tao, dapat may warrant of arrest. Okay. Except doon sa tatawag namin yung warrantless. So, dapat talaga mayroon kaming warrant of arrest. Binabasahan namin yung tao na ikaw ay under arrest, at yung mga Miranda rights meron ka. General rule yan, Bombo Vince. What if in certain occasion, off duty ka, nabala, or pauwi ka na, napansin mo, nasa malayo ka, nag-travel, vacation, or may seminar, whatever it is, ay alam mo nandoon yung under arrest. Pero wala sa iyo yung warrant of arrest. At yung opportunity ay ganito pwede mangyari, anong gagawin mo? Baka siya mag-escape, paalis na siya. So, yes, Bombo Vince, yung sinasabi niya doon, pwede wala yung dala mo yung warrant of arrest, pero
the soonest na makuha mo yung kopya ng warrant of arrest ay agad-agad mong ipakita. Oo. Yes, Bombobis, pwede po Pwede. yan. Oo. Okay. Mhm. Okay, sabi dito, attorney. Kung sa mga nagmumotor daw, okay na hindi madalang lisensya kasi nandun sa bahay. Pwede ba yun, attorney? Yung ano kasi, ang problema ganito, no? Ah. Anong pagkakaiba ng LTO license? Ang LTO kasi, ito ay isang administrative at kasama administrative order nga. Regardless kung anong nasa utak mo, regardless kung ano ang plano, ano ang intention mo, ay hindi nagmamatter. As long as hindi mo bitbit itong oras na yan, na ikaw ay hulihin, ikaw po ay walang license. Oo. Kahit meron kang license na iwan mo, na misplace mo, or nang huli, nandyan sa loob ng car, pero hindi mo makita kung saan itinago. O, nandyan lang, pero hindi mo makita. Ikaw pa rin po ay walang license. Walang license. So, violation pa rin yan. Ang tanong lang, nang mag-demand sa'yo, meron kang license o wala. Pag wala kang may pakita, that constitute a violation itself. Yan. Malumalabas kasi na spekulasyon na daw kidnapping yung nangyari kay former President Rodrigo Duterte, attorney. Okay, no? Ang social media, no? Ganito yan, Bombobis, no? Yes. Kung tatanungin mo yung mga ng grupo ng kay Duterte, kidnapping. Okay. Yan, kung tatanungin mo naman yung grupo dito sa ating government, ay walang kidnapping. So, ang tanong ngayon, may kidnapping bang nangyari o walang kidnapping na nangyari? Ganito yan, no? Ang police ay nag-serve with the Interpol ng isang search warrant of arrest kay Pangulong Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte. At siya ay napapailibutan ng mga lawyers. Yes. Oo. Nandun yan. Then, pag ang tao sumama ng voluntaryo, pag ikaw ay naresto, wala tayong issue dyan. Okay. Normal yan. Doon tayo sa very logical o common sense lang. Kung ikaw ngayon na nakikinig sa ating pong radio o nanonood ng live streaming ay inaresto at ayaw mong sumama. Oo. Ano sa palagay mo ang gagawin ng isang pulis? Hawak niya ang isang warrant of arrest at ayaw mong sumama? Anong gagawin niya? Persahin? Oo. Ikaw ba hihintayin niyang kusang sumama after 3 months? Kasi nandiyan ka na nakaupo sa upuan mo? Or ikaw ay kusa niyang dadalhin, peprosahin? Oo. So, kung siya ay sasama, wala tayong issue ngayon. No? Kung siya ay ayaw sumama, matigas. ang choices ng isang pulis, ang pulis naman meron silang warrant of arrest. So, binitbit nila, kahit may mga lawyer. Imagine, napapalibutan siya ng lawyer po ha. At the president is a lawyer also. Dating prosecutor. So siya ay mismo ay napilit siya kasi pinipilit siyang dalhin ng mga pulis. So kidnapping ba 'yon? Makikita mo ano bang definition ng kidnapping under po ng ating pong revised penal code. Piniprusahan ng walang tatawag na ng labag sa kalooban. Yes. Na intention na masama. Ayun ang kidnapping natin. At at the same time, labag sa batas. Pero ang tanong niyan, Bombobis, mayroon ba nag-file ng criminal case doon sa mga police officers ng kidnapping? Yung sinasabing nangidnap, attorney. Makikita nyo na. So, anong pagkakaiba doon? Ang isa pong social media nga propaganda o ang isang lawyer na gagawa ng propaganda ay kanya po yan strategy upang makuha niyang simpatiya. Pero behind that allegation of kidnapping, mayroon bang na-file na case? Kasi mayroong media. Mayroon may mga pictures, may mga camera. Di ba malaking evidence na yan? Napaka-solid evidence upang mag-file ng kidnapping case laban sa mga pulis na involved. Bakit walang kidnapping na na-file hanggang sa oras na ito? Bakit? Kasi alam nila na walang kidnapping na nangyari. Sa social media may kidnapping. With all due respect po doon sa mga naniniwala doon sa mga nakakarinig at
balita naman ganung story. Opo. Kung kidnapping daw, attorney, ba't naka-live sa TV? Yes, tama po yan. Kung kidnapping, bakit naka-live? Sa social media, doon sa mga allegation ng lawyers, may kidnapping. Oo. Pero ang tanong, bakit hindi sila mag-file ng criminal case kung may kidnapping upang ma-determine na? So, ang strategy kasi ganito yan, bumubis. Pag ako ang lawyer ng nag-aligar ng kidnapping, ay hindi ako magpa-file. Kasi pag nag-file ako at ma-dismiss yung kaso ko, mapapahiya ako. Correct. So, ang gagawin ko, I will create an issue doon sa utak ng aking mga followers, ng aking mga namin, sa mga tao, sa mga milyones ng mga tao, na papaniwalain namin sila may kidnapping. May kidnapping. Oo. Kasi pag nag-file ako, alam ko ma-dismiss. Alam natin ma-dismiss ang kaso. Oo. Pag na-dismiss ang kaso, ano mangyari doon sa ating mga followers? Sabi, wala palang kidnapping. So, mas mabuti na bigyan sila ng idea, kunwari. Kahit lang mga hopeless idea na kailangan papaniwalaan namin sila may kidnapping. Kahit walang kaso, attorney? Oo, kahit walang kaso. Kasi hindi talaga kami magpapile ng kaso. Hindi talaga magpapile ng kaso ng kidnapping. Kasi madidismiss talaga ang kidnapping. At paano yung mga tao na niniwala sa amin? Correct. So, mawala kami ng supporter. Tama.